Maayong buntag sa tanan, no? I-greet ang imong tapad, no? Kung naa kay tapad, no? I-greet siya, maayong buntag, kamustahan siya kung sa'y gibuhat ni Lord sa iya, ha? No, sa iyang pagpadulong, no? Wala man kasi na disgrasya on sa baka. No, kamustahay siya, no? Sa imong likod, no? Kung ikaw first timer na tingala ka anong unsa man diri balay man eh. No, to tell you, gi-invite ka og ginatawag namo nga simbalay. So sige lang, no, maybe video awkward pa, no? Pero sige lang, no, si Lord na ibuhaton si Lord sa imong life karon. No, so we welcome you. No, si Lord na ibuhaton sa imo, ha. No, so karon before ta mo awit sa atong pagsimba diha sa Ginoo, no, let me read this verse. No, in Psalms chapter 135 verse 1. Asa dari? No, praise the Lord. No, inay mo tapad. Praise the Lord, no? So, praise the Lord. Asa, praise the name of the Lord. Praise Him, you servants of the Lord. You who minister in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Diba? Namata sa itong mga simbalay karon. No? Praise the Lord, for the Lord is good. Amen? Inasa, the Lord is good. Inay mo tapad. No? Sing praise to His name, for that is pleasant. Verse 4, for the Lord has chosen Jacob to be His own, Israel to be treasured. No? Ambak ta sa verse, no? Verse 5, no? I know that the Lord is great, that our Lord is greater than all gods. Verse 6, the Lord does whatever pleases Him. Amen? No? In the heavens and on the earth, in the seas and all their depths. Verse 7, He makes the clouds rise from ends of the earth. He sends lightning with the rain and brings out the wind from His storehouses. No? No, verse 13, naambak ta. No, your name, Lord, endures forever. Amen? No, buhi ba si Lord sa imong life? No, ipangtanay no kung buhi ba gid si Lord sa imong life? No, you're renowned, Lord, through all generations. Verse 14, for the Lord will vindicate His people and have compassion on His servants. Amen. Now, how many of you karon no love kay ninyo si Lord? Amen. No, pangutana mo tapad, love nimo si Lord? No, iingna sa love nimo si Lord, no? In love gid kayo ka ni Lord, no? So karon no, kung humana mo na di ato'y pataas atong kamot, no, mag-ampo ta karon. Yes, Heavenly Father, salamat kayo karon nga buntag, Ginoo Lord God. And Lord, we come before you with a humble heart, Lord God. In your presence, Ginoo Lord God, there is peace, there is joy, Lord God. There is victory, Lord God. And Lord, there is release in your presence, Lord God. Lord, throughout sa mong week, Lord God, naman minaagian nga challenges. But Lord, here in your presence, Lord God, Lord, we find strength in you again, Ginoo. Salamat kayo, Ginoong Diyos, Lord God. And Lord, karon Lord God, amo kang simbahon, Ginoo. Amo kang pasalamatan. Come on, no, kung sa may gibuhat ni Lord si mo throughout the week, no, pasalamati siya with your own words. Lord, salamat kayo. No, dunggan, God inhabits the praises of His people. God, we praise you, God. We honor you, Lord. God, you are so faithful in our lives, Lord God. And Lord, you never failed us, Lord God. And Lord, as we continue to serve you, Lord, God, we will praise you, Lord God. Lord, we will lean onto you, Holy Spirit. Salamat kayo, Ginoong Diyos, Lord God. And Lord, karon nga buntag, Ginoo, Lord, amo kang simbahon, Ginoo. Amo kang pasalamatan, Ginoo, Lord God. Lord, nagay paglipay, Ginoo, Lord God. Lord, nagay joy, Ginoo, Lord God. And Lord, above all else, Lord, we love you so much, Ginoo. Come on, atong palakpakan si Lord karon nga morning. Amen. Hallelujah, God, we give you praise. Oh, we honor you, Jesus. To you all the praise, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's clap our hands. O simbahon ka, Lord. O dalaygon ka, Ginoong Diyos. Simbahon ka, uul kami kanimo, Amahan, upay sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magadol kami kanimo,
pagpataas sa amon mga pagdaig. O simbalay, awitan siya. Magasinggit, mag-aawi sa pagmayang, magadaig, magalukso, magasayaw, ang magamot, igabayaw. Magasinggit, mag-aawi sa pagmayang, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Jesus, bagaday gunda, ina siya, bagaday gunda. Yes, Lord. Magadul, magadul kami. Yes, Lord. Ganimo sidaraba uban sa pagpaubos sa amon kaugalingon. Magadul, magadul kami, O Lord, kanimo amahan uban sa pagpataas sa amon mga pagdaig. O simbahon ka, Lord, magasinggit, mag-aawi sa pagmayang, magadaig, magaalukso, magasayaw, mga gamot igabayaw. Magasinggit, mag-aawi sa pagmayang, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Jesus, bagaday kun hulgalay kun ka, O Lord, bagaday kun ka, O Jesus, Jesus, bagaday kun ka, O Lord, bagaday kun ka, Lord, bagaday kun ka. Magasinggit, magasinggit, mag-aawi sa pagmayang, magadaig, magalukso, magasayaw, mga gamot igabayaw. Magasinggit, mag-aawi sa pagmayang, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Jesus. Yes, Lord God, amo kang simbahon, Ginoong Diyos, Lord. And Lord God, we worship you. Lord, we thank you, Lord God, nga Lord, ikaw ang Ginoong nga giila, Lord. Salamat kayo, Ginoong Diyos, Lord God. And Lord, in your presence, Lord God, Lord, there is freedom, Lord. There is joy, Lord God. There is peace in your presence. And Lord, sa mumatag simbalay karon, Ginoong Diyos, Holy Spirit, we welcome you. We welcome you, Holy Spirit. We want to be close to your heart, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And Lord God, simbahon ka na mo, Ginoong Diyos. Ikaw lamang, Ginoong Diyos. Lord, ikaw lamang, Ginoong Diyos. Come on. No, kung asa makakaroon, no? No, do not allow your mind to wander, but your mind, i-focus ni mo na sa Ginoo karon nga morning. Come on, I want you to thank Him personally. No, I want you to declare praises to Him. Hallelujah, Jesus. Oh God, salamat, Lord God, sa imong gugma, sa imong grasya para ka namong tanan, Ginoong Diyos. Salamat sa imong presensya, Lord. Holy Spirit, salamat kayo, Ginoo, Lord. And Lord, simbahon ka, Ginoong Diyos, Lord, simbahon ka, Lord. Kapayapaan nagmumula sa'yo.
kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan, kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanap pa, wala nang nanais pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Yes, Lord God. Sa piling mo, Ginoong Diyos, Lord God, wala na ilain pa, Ginoo, Lord. Oh, Lord. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Yes, Lord. You are everything, God. Kaligayahan makamit sa piling mo. Amatos ang katahon ko ng morning. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Oh Lord, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hanapin pa, oh Lord, wala nang hanapin pa, oh Lord, wala nang hanapin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Oh Panginoong Yesus, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Oh, sa piling mo, Lord. Oh, simbahon ka, O Diyos. Oh, wala nang hahanapin pa, wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Oh
sa piling mo, Jesus. Walay sama ka ni mo, Lord. O simbahon ka, o dalaygon ka, o asama ka ni mo, Ginoong Diyos. O dalaygon ka, si dalaye rabasay. Oh, we worship you, Lord. Oh God, walay sama ka ni mo, Ginoong Diyos, Lord God. Lord God, simbahon ka, Ginoong Lord. Simbahon ka, Ginoong Diyos, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, dalaygon ka sa tanan, Ginoong Diyos, Lord. Hallelujah, Father. And Lord, to you all the praise, Lord God. To you all the glory, Lord God. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. Oh, Lord, we worship you. Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulan, nais masilayan kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghalan ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Yes, Lord God. Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulan, nais masilayan kalwalhatian mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, oh Diyos. Itatanghalan ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, Jesus, Panginoon. Dalago ka, simbahon ka, o simbahon ka, Ginoong Diyos. O lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw, oh lagi kang pupurihin, oh Diyos. Tatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin,
ikaw lamang, walang iba. Puso ko, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw, Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan Hallelujah. Psalms chapter 62 verse 5. Yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depends on God. He is my rock. He is my mighty rock, my refuge. Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Lord, the Psalms of David, he encouraged the people of God. No, whatever situations, whatever challenges in life, whatever conditions you have experienced this time, no, the Word of God says, trust Him at all time. No, karong adlaw, you could trust Him. Amen. Sabi niya dito sa verse 8, trust Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. When God, we are going to make Him our refuge, atong saligan ang ato ang duulan. No? Ingon siya dito sa verse 5, yes, my soul find rest in God. Amen? Maybe naka sa imong troubled klase sa situations sa life, but when you come to the presence of God, be assured na i-rest diya sa Ginoo. Amen. Some of you, no, na makay mga experiences, you're full of fear sa sulod, you could come to His presence. No? Ang imong consciousness karong buntaga wala sa mga sitwasyon. Ang imong consciousness nasa presence sa Ginoo. He is your God. He is your loving God. He's the one that created you. No one loves Him. No one loves us like Him. No? Instead siya, my hope comes from Him. Some of you, no, na amoy mga gipang-agian karong simana, no, our hope comes from Him. The Bible says, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Amen? Hallelujah. Can we raise our hands to the Lord? I want you to confess. I want you to declare, telling God that, Lord, you are my rock and my salvation. You are my fortress, Lord. Your word says, God, you are my safe refuge. I will not be shaken. Lord, I put my trust in you. You are my shelter. Right now, hallelujah. Just forget your neighbor. Personally come to the Lord. Hallelujah. I want you to confess it to the Lord, declaring that He is your rock, declaring that He is your refuge, that you are going to trust in Him. Lord, hallelujah, you are my hope. God,
Hallelujah. Our hope, Lord God, is not in this world. Our hope comes from you. Oh, Raka. Jesus, Lord. Oh, ikaw tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Oh, declare, hallelujah, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. You said in your word that those who put their trust in you will never be put to shame. Today, God, I declare and decree, Lord, everyone that put their trust in you, everyone that make you their refuge, they will never be put to shame. You are our defender. You are our defender, God. You will be the one that will fight our battles. Oh God, we thank you, Lord. We thank you, and I declare, Lord, that everyone, Lord God, of my brothers and sisters today, Lord, has, Lord God, naman sila mga situations sa life. Today, I declare, God, that, Lord, they're gonna, Lord God, live their lives in victory because you are the God who is our refuge. Lord, you're gonna fight our battles. You're gonna defeat our enemies. And you cause us, Lord God, to move forward because you are our God. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. Come on, tell to yourself, I will move forward. I will go and move forward because God is with me. He is always with me. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we believe in your word. We put our trust in your word. And thank you, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of Jesus. And all the people of God will say, Amen and Amen. Karon, no, Amen. Hallelujah. High five sa imong tapat karon. Lamanuha sa siya. Lamanuha, kumutay ang kamot, no? Lamanuha siya, ina siya nga, God is our refuge. Hallelujah. No, ina nga, Hakuna Matata. Ha? No worries. Sabihin mo sa kanya, no bro, ayaw kabalaka. No? Salig sa Ginoo. He is our refuge. Salig sa word sa Lord. No, because whoever stands in the word of God, no, that person, no, ma-experience niya unsay gingon sa Ginoo o sa word sa Ginoo sa iyang life. Amen? Hallelujah. No, pabilin sa pagtindog, mag-pray ta for the word. Ina si Lord karon, no? Lord, speak to us. Speak to me, Lord, through the word. Holy Spirit, you're our teacher. Submit myself to you and to everyone that listens to your word, everyone that receives your word. I pray, Lord, life. I pray, Lord God, your word brings life because your word, oh God, is alive. That's what your word says. Active. Like a double-edged sword, oh God, that pierces every heart. Lord, hallelujah, God, we need your word today. Come on, tell God today, Lord, I need your word. I want you to speak to my life. I will put my trust in your word. Hallelujah, God. Lord God, your word, oh God, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord. You are bound to what you are saying to us. Holy Spirit of God, you are our teacher. Submit myself to you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, so, hallelujah. Please be seated.
God is good. Amen? Ha? No? I believe, no, usa sa mga sekreto yun, sa mga Kristohanon nga madaugon, mga tao gid sila nga ang pulong sa Ginoo mo'y ilag yung baruganan. Amen? Mo'y ilang gibarugan. Ha? Amen ba? Kaya ba mo diha? No, inang word sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, maogi imuhang barugan. Amen? You have to stand, no, diha gyud sa word ni Lord. Dili sa imuhang feelings, no? Dili sa mga butang nga imuhang nakita, no? But diha gyud sa pulong sa Ginoo. The Bible says heaven and earth will pass away, but my word remains forever. No, walay laing makahatag og assurance sa life, kanang life nga nagyud sa word sa Lord. Life nga nagabuhat, nagatuman, no, being dictated or naga-rely sa word sa Ginoo. Amen mo na, usa sa mga butang nga dapat masabtan sa tanan mga Kristohanon. Nga pag-alagad sa Ginoo, dili ni siya feelings. Dili siya feelings. Dili siya, no, kanang gingon nga, follow your heart. It's a lie. The Bible says in the book of Jeremiah, no, heart is deceitful. No, do not follow your heart because heart is what? No, dali siya ma-deceive. No, wala diya sa feeling sa pag-alagad sa Ginoo. But because of the word, what the word of God says, then it shall happen. Amen? Hallelujah. No, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ha? Ina mong tapat, dili follow your heart, ina follow the word. Amen ba? Mo na nga pag ang tao, no, makadungog sa pulong sa Ginoo, iyang i-apply, iyang buhaton, no, naagi na paingnan. Amen? Stable siya. No, I think in the book of Luke, no, chapter 16, there was a passage of scriptures that says, no, this is the story of Lazarus and the rich man. No, the Lazarus and the rich man, where ang rich man naadto siya sa hell or Hades, and then he saw Lazarus dito sa Abraham's bosom. Sa sabakan ni Abraham, kaya singgit siya, amahan kong Abraham, no, pwede ba nga si Lazaro imong ipaanhi diri sa ako ang location, no, tungod kay nag-antos ako ning kainit sa kalayo. Pwede ba nga iyang itoslo ba iyang kamot sa tubig o ipatulo sa kundila? Grabe talaga. Dili sayon ang maimperno. Ha? Kay ang bisag tulo, ano, inam tapad, inatulo sa tubig nga isa katulo. Grabe na nakabililhon. Ha? Makita ni mo, dili sayon. Ha? Pero ingon si Abraham kaniya, no? But Abraham replied, son, remember that in your lifetime, sa buhi pa kadong, you receive your good things while Lazarus received bad things. But now he has comforted here and you are in agony. Sala ba day sa taong dato nga maayo iyang kinabuhi? Di man siguro, no? Dili na mo'y rason nga iyan na impyerno tungod kay maayo iyang kinabuhi. But kini manggod nga kahimtang ang taong dato walay pakabana gyud sa uban. Mao ni ang isyu. Si Lazaro maghulat na lang og naimom humatagak. Kabalo siya nga nasisilingan, nakailagod siya kay Lazaro. Way pakabana. But now he is comforted here and you are in agony. Then verse 26, sabi niya, and beside all this, between us and you, a great, chasm has been set in place so that those who want, day bangag, na lalom kay nga bangag, no, nga nag-separate nato, nga kaw nga na diha, dili ka makaari diri sa bua. Kami nga na diri, di pod diha, makaanha. Verse 27, unsay yang gingon, he answered, then I beg you, Father,
send Lazarus to my family. Grabe ang taong dato, nag-beg siya. Pwede ba mo ipadala si Lazarus dito sa amo ang pamilya? Asa yung pamilya? Tuas kalibutan. Ha? Naman tapad, nabakas kalibutan. Ha? Mo na nga ang imong pagkinabuhi sa kalibutan, kung yun saan mo nagkinabuhi, mo na mag-determine kapadulong. Ha? Unsay yun niya, for I have 5 brothers, let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Hangyo siya. Pwede ba sila sa road, padala sa amo? Asa napit, dito sa lugar sa mga buhi pa. Dito sa amuhang balay, na may 5 kaigsoon, ako'y 5 kaigsoon. Pwede ba nga pawarningan sila pa, di sila maanhin diri sa kalisod sa lugar nga naay kagrabe nga kasakit. Di ba? Kita ninyo na. Ha? Mintras buhi ka, muning panahon nga mag-andam. Ay naman dapat. Mintras buhi ka, muning panahon nga ikaw mag-andam. Amen? Unsay tubag ni Abraham. Abraham replied, they have Moses and the prophets. Let them listen to them. Ang tubag ni Abraham, to na dito si Abraham. To na dito si Moises, ang mga propeta. Sila na'y bahala. Inamtapad, sila na'y bahala, mamati kanila. Hello? Now, literal, dili good physical Moses and physical prophets, but it's talk about the scripture. No, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy is written by Moses, followed by the prophets. So based on what the Word of God, mo ni maghatag, mag-prepare sa imong life. Amen? Ha? Inam tapad, ikaw nang bahala mamati. Ha? Mo na nga ang pagpamati, mag-prepare sa imong kinabuhi. Ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, magporma sa imong kinabuhi. Hello? Ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, magagiyag yun sa imong kinabuhi. Ha? Muna nga, no, kung mamati ka kanunay sa internet, daghang kay gayaw-yaw diha. May tungod sa pulong sa Ginoo, mga debate naman, nga no, kanang usahay manggod, pag ingani ra gid ni siya, pag ang usa ka reliyoso nga tao, iyang giproteksyonan iyang relihiyon, gamito niya ang word sa Lord, no? Usa ka butang no walay relihiyon makaluwas. Amen? Walay lain. Si Jesus katong namatay sa cross, mao gyud toy makaluwas nato. Mo na nga dapat imong kinabuhi nakasentro sa Ginoo, sa iya gyud na kay relasyon. Kay kung gamiton nimo ang imuhang scripture pag-depend sa imong relihiyon, no? Wala na gibuhat ni Lord ang Bible para mag-defend sa relihiyon. Pero ang Bible na para imuhang kaunon, imuhang sabton, paminawan, sabton, mag-build sa imuhang faith. Kaya ang tao nga na Ginoo sa kinabuhi, pinaagi sa pulong sa Ginoo na build up siya, makita gyud sa iyang mga bunga sa kinabuhi. Amen ba? Hallelujah. So, karon nga morning mo ni akong topic is about faith in His Word. No? Usa sa mga importante gid kay ni nga topic sa kinabuhi, kinibang mutuo ta sa pulong sa Ginoo. Like what Abraham said to this rich man, they have Moses and prophets, let them listen to them. No? It talks about the Word of God nga dapat pamation, dapat dawaton ug tuhuan. Amen ba? No? No, because no, wala may lain pamaagi nga ang tao mag-guide sa siyang life. It's through the Word of God. In Hebrews chapter 2, verse 2 to 3, no, although the context of this is about the rest that the God spoke about through Jesus. No, because the rest that the Bible says in the Old Testament is naamagid ang Diya sa adlaw. But in the New Testament, no, Jesus is the what? He is the rest. Jesus said, I am, those who are weary and heavy laden, let him come to me. Tama?
So, makita nimo dinhi the impact of the Word of God sa usa ka person. Sabi niya diri, for this good news, it's the Word of God, the good news, that God has prepared this rest. No, mahimo nang mong maplastar na inyong kinabuhi kung namati lang yun mo sa Word. Ingana nga pagka-istorya. No? Has been announced to us, no? For this good news that God has prepared this rest has been what? Announced to us. Just as it was to them. Parihata, nakadungog tang tanan sa word, sa good news. But it did them no good. No? Ang word nga ilang na-receive, no? Wala naghatag og kaayuhan nila. Ha? Because they didn't share the faith of those who listened to God. No, so sa New King James Version is because ang ilang life walay pagtuo sa message. No, indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Grabe. Kung ang writer, no, because a lot of scholars nagaygon nga ang writers Hebrews si Paul, sabi niya, unsa gud si Paul kaniadto, he was a Jew. No, he was a Pharisee. No, usa siya ka person nga resist siya sa gospel before. But no, he encountered the Lord. Kaya yung gingon diri nga, indeed the gospel was preached to us as well as to them. Tabla, gipakita sa Ginoo, but the word which they heard did not profit them. No? Ang word sa Ginoo dili makahatag og benepisyo sa mga taong dili motuo sa word. Sapagkat tinungod lang. Muna nga ang taong di mamati, walay word iyang ma-receive. Ang taong dili seryoso sa pulong sa Ginoo, wala siya madawat gikan sa pulong sa Ginoo. Pwede galingkod ka diha, unya imong utok layo. 'Di ba? Pwede ka naminaw pero nagsigi ka og buhat sa mga butang. No, kaya nga walang benepisyo. Hello, amen. Verse 3, unsay gingon diha? For we who have believed do enter the rest. There was an impact. When we believe the word, when we hear the word, we receive the word, we believe the word, sabi niya, look at us. Nahitabo sa among life. Naami painan. Because ang among life, no, nagabuhat man sa word sa Ginoo. Inanay mo tapad, pag imo lang buhaton ang word, pag imo lang paminawon og tuuhan og buhaton, na ay mahitabo. Now remember, ang request sa taong dato kaganina, send Lazarus to our place. Sabi ni Abraham, tuwa na dito si Moises o ang mga propeta. There is already the word that was written to them. Sila na'y bahala mamati. Kaya dako kay responsibilidad ang tao. No? Dili niya maingon sa Ginoo nga, Lord, wa ko maluwas tungod kay wala ko nakadungog. Lord, wala makusab ang akong kinabuhi tungod kay wa ko dungog. Lord, wala ko mag-angat sa kinabuhi tungod kay wala ko madungog. The Bible says, the gospel, the good news, the word of God has already spoken. Hello, amen? Kaya bulahan ang mga taong mamati, mutuo og mo-apply. Ina dapat mamati, mutuo og mo-apply. Ha, amen? Money goal na ko ani. Nga matag usa sa atuwa di lang tanga no pag-alagad sa Ginoo puro lang praise and worship nung ganahan kita ana pero di tagabasa sa pulong sa Ginoo di ta baminaw di ato gina-apply. Kay imposible kayo ako mag-ingon ko kung dugay na kas Ginoo nya mao ra gyapon ang imong life walay impact ang word sa Ginoo wala ka nang gatuo sa word. Hello, amen ba? While preparing the message, usa sa mga butangan na sa kong mind, nga kanunay, para bang nagaring siya, parang light sa kong nanguna is, God created us to become what? To dominate.
Hello, amen? Genesis chapter 1 verse 27, God said, He created man in His own image and likeness. And God is saying, the Word of God says, let them rule. God blessed them and said to them, be fruitful, increase in number, fill the earth and subdue it. Grabe talaga. As God's design, His command to any man nga nasa iyaha, no? Dapat na ay dominion. Inam dapat na kay dominion. Dapat na kay pag-angat. Dapat mo-multiply ka. Mo-angat ang imong life. Amen ba? Ha? No? Kagabi, kaganinang kadlawon ba to? Kagabi ba? Di ako sa garden. No? Although, no? Nagasigog lang to sa Cagayan de Oro. Pray good ko. Lord, kay muto ko si mong word nga dominion. Okay, Lord, ako ding i-pray ang Cagayan. Kung walay mag-pray aning dominion, then I will. Di ba? Kung may komos, mututo sa word sa Ginoo. Amen ba? Iyaman ng word, di ba ni ako? Amen ba? Kaya pag siya, Lord, I pray, mo dominate yung ka, Lord. Kung gamiton minimo eklesya nga para mag-dominate, then let it be. Hello, amen? Di mo tuwa. Ha? Dapat ganon. Ang atong life mo conform sa kung say gingon sa word. Kaya kung atong kaugalingon itong tuhuan, murag imposible. Ha? Dominate, Ginoo ko, Lord. Unsaon makahana. Pero it's not about us. It's about Him. He's the one that created us. He's the one that designed us. Ha? Pag ang word sa Ginoo imong gamiton, mulihok si Lord. Tungod kay iyang word, imo mang gigamit. Amen ba? Ha? Kaya nga si Mary, sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Imposible kayo, but because you say so, Lord, and Lord, I will. Mahitabo. Amen ba? Tanay mo tapad, ina nga pwede si Lord magbuhat milagro sa imo. Based on the word nga imong na-receive. Based sa word nga mong gituhuan, imo nang puyan. Hello, amen. Pero imo tuwa niya, pobre raman jud ko, wag jud ko ayo, ingon ani ra jud ka. Hallelujah. Congratulations. Diyan na ka kutob. Ha? Nangalagad pa ka Ginoo niya yung nanara kutob imong pagtuo. Hello, amen. Muna pag di ka familiar sa word sa Ginoo, muna maingon ka nga lalahi lagi sila, marag pabor-pabor si Lord. Because I believe a person that has the word of God, pag iya lang tuhuan, i-align niyang life, buhaton niya, obedience. Then, unsay gingon sa word sa Lord, makita gyud sa iyang life. Amen? So, how God's word bring impact to our lives? How God's word bring impact unto our lives? No, kana lang bitaw daan nga panghuna-huna ba? No? Kay kung gamay ang imong paglantaw sa pulong sa Ginoo, no, kung wala kay salig sa pulong sa Ginoo, dili na mag-influence sa imong life. Muna nga ang word sa Ginoo maghimong impact lang sa imong life pag imong gitan-aw siya nga na-influence sa imo. Hello, amen. No? Kaya makita nimo number 1, ako rin gibutang sa number 1, no? Ini mo tapat, read. Read. Pastor, dili mo ko kabalo mo basa. Okay. No, si Job, sabi ni Job 23 verse 12, sabi niya, I have not departed from his what? Commands. Kung tanawin mo ang life ni Job, unsa gud siya? All of us knew about him, what happens to him. No, sa lang kaadlaw, grabe nga tragedy sa iyang life. Nangalagad sa Ginoo. Pero grabe experience. Nananghid pag yun ang yawa. No, si Lord, nasa meeting siya mga anghel, niya niabot ang Satanas dito. Ginapas Ginoo, agi kan. Ada lang, lakaw-lakaw. Diba? Kita ka sa kong anak nga si Job. Walay saban niya. Grabe kayo. Si Lord, no, makapanghinambog yun ba? Kini si God, why sama ng kabata, buta ni loyal sa kwa. Grabe kini Satanas, ingon ang yawa sa iya. Ha?
Faithful gina siya, binutan niya na, kaya lang man, gibless man nimo. Pero, hilabtan ako na be. Sulayan ko na be, kung, di ba, tungluhon ka niya sa imong naong. Anagin ba, laing, ang ginutan mo na sige, sulay Grabe no? That day, grabe nga pagsulay. O panakahuman ang reporter ningon nga, sir, grabe sir nami sa field, ang mga Chaldeans ni atak sa mga gipatay tanan, gikuha tanan nimong mga kabtangan sir, ako rin isa nabilin para musulti nimo. O pagani mo human, sir, dito anang lugar sir, ang imong mga kaumahan, gisulong sir. Wa pagani mo man, ni-report na po na isa, sir, ang imong mga bata nagparty. Kalit lang, naibagyo ni abot, nga lumpagan, patay tanan. Diba? Grabe si Job, murag, Lord, bago pa ko nakadibo, nganong ingon na ni tabo, diba? Kaya sabi niya, I will not depart from your word. Diba? Bago gadibo siguro si Job ani. Pero makita mo si Job ay duol gyapon siya sa Ginoo. Wa mang load si Job. Yang asawa na backslide. Ingon na yang asawa, ang lagad ya bukas Ginoo sa natabo sa imong life. Why not? Tungloon nimong Ginoo niya, mamatay na rin ka. Grabe. No? Yang asawa pa ningon nga, tungluhan Ginoo din, kamatay na lang dayon, di ba? Grabe, nanugo pa. Pero yung gitubag sa di Job, yung asawa, buwang-buwang maday ka, mayroon maday ka ikaw, maayo maday ka mga lagad sa Ginoo, maayo ang kinabuhi. Ha? Kung maayong kinabi, maikay ka sa Ginoo. Nya kung niyagi ka pagsulay, mawala ka. Pagka mabaw sa pag-alagad sa Ginoo. Ha? Kuyaw kay pagkanyawa na mo yung bless ni mo, basig mo na mo imong malagaran. Ha? Ina na mo tapad kayla, bakas Ginoo imong gilagaran. Ha? Kaya there are times God He allow His people to go tough times. Gialaw sa Ginoo si Job nga moagi grabe nga tough times. Kay diya pud makita kung unsa siya ka-genuine sa iyang commitment sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Muna usa sa mga sikreto ni Job, no? Chapter 23 verse 12, sabi niya diha, no? I have not departed from His commands. Lord, wala jud ko nibiya sa devotional, di ba? Wala ko nibiya, Lord, sa pagbasa sa imong pulong. Wala ko nibiya, Lord God, sa pag-apply sa imong word. Sabi niya, I treasured His words more than my daily bread. Bahalag di ko kapamahaw, ang importante nakabasa ko sa pulong sa Ginoo. Ang uban, nalimot basta na ikaon, nakalimot, gagadibo na siya. Tanay mong tapad, inamurag ikaw ang topic ba? Grabe na nimong pamahaw rong adlaw. Grabe na nimong kaon, niya wagi kay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Niya gusto ka magkinabuhing victorious? Tanay mong tapad, ina nga igsoon. Na kay kontra ang yawa. Amen? Kaya mga taong madaogon, mga taong ang pulong sa Ginoo ilang gidahawiran. In the book of Romans, faith comes by hearing and hearing the words of God. No? Hello, amen? Hearing and hearing. Muna nga, let us make it a habit nga ang atong mga dalunggan ma-intune kanunay sa words sa Ginoo. No? Na naman tayo mga cellphone. No? You could download scriptures, you could listen while nagalakaw. No? Ako napalit ko akong headphones kay mamati ko. Na may panahon, no, magbiyahe layo, mamati. Na yung mga alagad sa Ginoo, no? No? Mga wali sa inyong pastor, mga wali sa itong mga mentors, pamation. Kasi, I tell you, no, it really, no, cause you or build up your faith yan sa Ginoo.
Remember, we are formed by what we listen. Ubad sa inyo ha, no? During sa karang gigamit na to karang or sa kalibutan ng term Valentine's Day. Diba halos sa mga music, mga puro mga there goes my heart beating. Diba? Puro mga love song. Yung feeling heart sa ibong mata. Diba? Bisag wa diha. Hallelujah. Yan naman tapad word sa Lord. How God's word bring impact to my life? Unsaon number 1. You read, you listen. Yan naman tapad, you read, you listen. Amen ba? Because you are building up your faith. No? Ikadua, how God's word bring impact into our lives. Kinisad, ang imuhag yung pagtanaw sa word. Unsa siya. Ang word sa Ginoo unsa man. See God's word as important as your life. Ako nang butang, pag walay word, walay life. Inaman dapat, pag wala kay word, wala yung life sa Ginoo sa ibang life. Hallelujah. Unsa giyon sa Bible, Matthew chapter 4, verse 4, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Remember, it is the word of God that will guide your life. Muna nga, pag ang imuhang life, walay word, walay feeding sa word, walay strength ang imuhang spirituality. Muna nga, your life has been dictated by urges lang sa imong kaugalingon. Sumala sa imong makita nga gana, nga nindot, asambibo, toa didto, unsay suggestion sa kalibutan, unsay suggestion sa imong tiyan, anagid siya. Kaya nga ang Bible, kanunay siya, sabi niya, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Now, kung tanawon ra ba nimo nga context, this is the time nga si Jesus was been what? Tempted by the devil. Grabe nga temptation. Dili sa pagsugod sa iyang fasting. Pag human sa iyang fasting, human na gid unta to. Oras na lang nabilin. Siguro mga 2 hours na lang nabilin. Yan niabot ang yawa. Kaon ka pan? Kining bato himo ang pan. Sabi niya, di sa ko mag-early break ba? Pildi tataranan Amen ba? Man does not live by bread alone. Gabi si Jesus, dili gid ako, dili pwede, kaya naman gusto ko makomplito ang requirement ni Lord. Nago kay gipangayo sa Ginoo. Si Lord na gusto ihatag, pero sabi niya, sige na, ayaw pag early break, kaya naman, you're gonna fulfill the requirement. The moment that you fulfill the requirement, God will release the blessing. Bam! Ang yawa nga kabala, lalapit na gid mo man, napit na gid magkabutang gusto sa Ginoo. Dahil ihatag na sa Ginoo sa iya, maningingyaw. Himo aning bato, himo ang pan. Kining bato, himo ang pan. Yung si Lord, man does not live by bread alone, rabas sa karaba. But by every word that comes. Hallelujah. Fasting tao to siguro? Tanay mong tapat. Every promotion, God has a requirement. Especially sa areas of spirituality. You want God's gifting, there is a requirement that God requires us. Amen? Kaya pasaligan ka, tagaan ka. Hello, amen. Di na ta makondem siguro. Kamong nag-fasting ka naka-break, pastor. Grabe yun. Pero gayet, magin mi sa word sa Ginoo, pastor. O lagi, man does not live by bread alone, but by every word. Ang importante lang, ang importante sa life, word of God. Yung tapat, word of God. Basaha ang pulong sa Ginoo. Kauna ang pulong sa Ginoo. Joshua chapter 1 verse 9, unsig ingon diha,
No, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God be with you. Verse 8, do not let this book, keep this book of the law always on your lips. Grabe na. Always on your lips. No, pag mo istorya ka ng words sa Lord. Ha? Meditate. Iba say meditate. Importante ba ang meditations? Because when somebody meditates the Word of God, no, imong gina-open ang imong spirit, ang imong kinasuliran, imong gina-open ba nga makikommune ka sa Ginoo. Imposible kayo nga makadungog ka sa Spirit of the Lord mag-speak sa imong life pag wala kay meditations. Kasi ang meditation is parang nag-engage ka sa realms in the Spirit. Especially when you are reading the Word of God and then sabot mo ni Lord. Basa na pud ka. Lord, no? And you will be amazed. The Spirit of God will start speaking to you through the words by interacting on what you have meditated. You are thinking, like this verse is what I'm sharing right now. No, this is just a result of meditation. Lord, how the Word of God makes impact into our lives. Diba? Muna akong gibutang, how God's Word brings impact into our lives. So these are just the result of meditations. Kaya mabasa sa Word, dili lang kayo magpaspas o basang na mahuman. Kung ba't pagigabasa, tanawang pagig... Taas sa karong chapter, No. Pag nakita ni mo unsa ka-importante siya sa imong life na ko ni, God will speak to me. I don't know kung asa nga birth sa ani, but I believe God has something for me today. Muna nga magbasa ka, buwa kayo nakuha, Lord, balikon. O kahit usa ka chapter, balikon na nimo, meditate. I tell you, God will really speak to your heart. Like this morning, usa sa akong mga devotional, Psalms chapter 61, no? Nga sabi ni David, I fulfill my vows to you, Lord. Sabi niya, then I will sing praise to your name forever. I will fulfill my vows each day. I was meditating, ani ba? And nakita lang na ako nga, one of the qualities that David had, the reason why God promoted him, the reason why God is always with him. Ano good si David? No? He is a person that fulfills kung unsang may mga vow niya sa Ginoo. Iyang ginatuman ang iyang mga vow sa Lord. Hello? Kini ang usa sa mga kita na kay David. Muna nga makita ni mo yung life, God uses him powerfully. No? Proteksyonan sa Ginoo, mga tao nga lahira mo din bata kay yung mga baw, iharap yung kapatumanon, di ba? Ganahan yun si Lord sa iya. Muna usa sa mga nakita sa Ginoo said that he is a man that is after God's own heart. The reason why David was called a man after God's own heart, dili tungod kay worshiper siya. O bad mo ko na worshiper si David mo nang nakita ni Lord nga he is a man that is after God's own heart. No. Bisag pa siya ga-worship, gasik na siya kay Lord Permi. Ang iyang heart is na-align na sa Ginoo. He is a lover of God. Hello, amen? Muna nga tungod sa iyang passion sa Lord, grabe ang pag-taker sa iyang ship. Hello, amen ba? Mga leaders, that is what my prayers. Sabi ko, Lord, I pray for the leaders. I pray, Lord God, maturity so that leaders would take care of the people whom you entrusted to them. Simple lang itubag si Lord. Sabi niya, allow the people to love me. Allow the people to really love me with all of their hearts because my love for them will cause them to love others.
lisod kayo mag-disciple, mga igsoon, pag dili ka lover sa Ginoo. Muna nga, ang atoang result of expression, loving other people, discipling other people, is just a result of our, position niya sa Ginoo. Our love and passion for God, our intimacy, our worship sa Ginoo, it always brings result. Loving others, serving other people, taking other people, discipling other people, walay kapoy, is because we love Him. That is one of the results of meditating the Word of God. Hello, amen? Hallelujah. Walay kapoy. No? Matthew 7 verse 24, ang sigengon diha. Matthew 7 verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock. Hello? You could build something. No? 2 Timothy 3:16, the Bible says, Scriptures is God's breath. It's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. No? People could live a life of a righteous living because of the Word. Muna, pag when somebody obeys the Word, ang iyang life ma-change. Amen? Romans 10:17, sige nga diha. Consequently, faith comes by hearing the message, and the message is heard through the Word of God. Amen? Kaya makita nimo Scripture, wala siya gibawal sa Ginoo. The Scripture is open to everyone. Why? Because whenever there is someone who believes God's Word, that person becomes what the Word says. Sadyang ang tao, nganong wala siya gitago ang Scripture. No? It's because the Word of God is open to everyone, because when someone reads and believes the Word has the power of God to transform the person so that di lang siya nag-learn sa Word, but siya mismo result sa Word sa Ginoo. Na yung mga relihiyon nga gibawal nila basa sa Bible kay mga ministro na daw kuno makasabot. It's a lie. Dili na sa Ginoo. Kaya ang word sa Ginoo is not a word of man, it's a word of God that brings life to everyone. Hello, amen ba? Muna, you have the Word of God. Bulahan kayo ta. Ang atong Bible, grabe yun. Diba? Amen ba? Usay lang yun mga tao usahay, no? Kanang, kini mo'y tama. Ako nang gipang pangutana sa mga Bible teachers, asay tinuod nga translation. Sa importante bro, gibasa na Holy Spirit. Basahon, i-apply with the help of the Holy Spirit, it will always bring result. Amen ba? Kung diskintinto ka na nga translation, ato kasalain. Itapat-tapat ang translation. Ayaw ipagbangga sila, ipagtapad. Amen? Importante gibasa, gi-apply. And then makita sa ato mga kinabuhi ang gingon sa pulong sa Ginoo. Amen? Number 3 is what? God's Word builds life. By applying the Word of God to your life, it builds your life. Muna nga, imposible kayo sa diya nga nakaduol ka sa Ginoo, maurag yapon ang imong life. Ha? Maurag yapon ka sa imong pagkapag-alagad sa Ginoo, dali kayo manluod, dali kayo masilo, no? Dali kayo maluya, maurag yapon nga kinabuhi. Diyon sa ba ninyo pag-apply? Hello? Muna ko di ko masugot. Dapat ikaw mismo, di ko masugot, Lord, gabasa ko sa imong pulong, ginabuhat na ko imong pulong. Unya, morag yapon akong life. Si Lord, dili ba kakon siyang word? Dili ba kakon ang Ginoo na to? Hello? Kung naingon ang pulong sa Ginoo nga kung good ground lang ka,
nga tamnan sa liso sa word sa Ginoo. Sabi niya, you could produce 30 times, 60 times, 100 times. Pero makita nimo ang condition sa heart. Munang ang imong heart nga nagadawat sa word sa Ginoo, dako kayo og dako kayo siya og kanabang dako kayo siya og trabaho, dako siya og response ka buhaton. Hello, amen? Dili bagkako ng word sa Lord. Last Sunday, I'm talking about your revelation is your promotion. Hello? Yes, it's true. Kaya nga si Jesus dito, nag-istorya siya about the farmer nga nag-scatter sa seed. The seed is the word of God. The heart, the place where the word was been planted, is the condition of man's heart. Kaya na heart dito nga gahi. It means wala siya interest sa word sa Ginoo. Ang word sa Lord, dili mo penetrate sa iyang kinabuhi. Muna matingala ka, kinitawhan na grabe gini, wag gini gahi, gitig-ah. Ang way word sa Ginoo, dili matransform, walihan nimo, way masuko. Tigag kasing-kasing. No? Napay kasing-kasing ang batuon. Ang word sa Ginoo dili motubo sa iyang life tungod kay batuhon. And it talks about tungod sa daghang mga reservation niya siyang kaugalingon, daghan pa siya gusto siyang kaugalingon, mabaw lang ang iyang interest sa word. Basta-basta lang. Sultihan nimo dalon sa Ginoo, gana-gana lang. Oo. Muna nga pa, yun sa Bible, pag siga sa adlaw, nalaya. Pag na persecution, dali malaya. Ikaw bitaw, pag matandog ka, sa pag-alagad sa Ginoo, tungod kay gisaway ka, nagpasabot nga mabaw ka. Sa pagkatinood lang. That is what the Bible says. Muna yung kahadlok. Kaya kung gi-persecute ka, mo yung salamat, tinuod yun eh. Kaya nga ni Jesus, ang mga lagad na ko, persecuton. Kaya kung na persecution, na kantsaw, na BI, dabor ka mo ka, yes Lord, confirm. Pero di na lang ko magpakita, kay gilutos ko, gikasabayan ko. Sabi ng Lord, di ka mapiyalan. Pastor, giwadaan may kong allowance. Ikuhaan ko nilang pamasahe. I tell you, kung tinood ka na yung gugmas Ginoo, ilaban ni mo. Kung tinood ka nga mo kinabuhi ka diya sa pag-alagad sa Ginoo, nga ang gusto sa Ginoo may matuman sa mong life, dapat ilaban ni mo na. Dili ka ba ingon nga, pag may time, pwede siguro. Kung gusto ni mo ang kabubuton sa Ginoo matuman sa mong life, ilaban ni mo na. Amen? Hallelujah! Pastor, di na ako kasimba, Pastor. Kaya sabang ko sa kong papa. Mabitaw nga natay YouTube. Kaya di nakaangay mo adto dito. Diara ka sa inyong balay. Simba ka sa Ginoo na. Hallelujah. Pag mayon mong papa, ayaw nagsimba. Oy pa. Ang akong gisimba mo, ikabuhat ni mo. Basig ko ako niya ka. Ano lang. Wala kay ko yadto dito kay di ka musugot niya. Nanak ko sa balay ko magsibas Ginoo, hindi ang yapo ko nimo. Sa baka ni. But I believe ingon ang Bible, even the gates of hell will not prevail against the church of the living God. Pag ikaw si Christ, remember your body is the temple of the Holy Spirit. You are the church. Ang church dili building, ikaw na. Ikaw nga na'y Kristo, you are the church. Muna kung nasabtan ni mo na, way makapugong ni mo. Ingon na Bible, even the gates of hell will not prevail. Hello, amen? Layo na kayo itong mga persecutions. Sa persecution sa Book of Acts. Pero makita niyo sila, grabe ang ipang-alagyan tungkol sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod sa word ni Lord ngayon lang na-receive. Huwag sila mag-undang padayon ng yapon. Amen?
Si Paul nga, sabi ni Paul, I was chained because of what I have received from the Lord, the Word of God. Amen? I pray, no, matag-usa sa inyo, ha? Dili dula-dula nga pag-alagad sa Ginoo. This is the time nga dapat mga tough na isog. Dili mo muundang, dili mo surrender. Dapat ma-prepare ang church karon panahon na nga mga taong prepared sa mga persecution. Prepare sa tough times. Dili mo surrender sa pag-alagad sa Ginoo. I heard one pastor nag-share. Sabi niya, no, I was studying about mga gipangtudlo sa mga karaan nga mga gipangtudlo, especially sa mga western nga klase sa mga pagtudlo nga daghan kayo mga taong nag-fall away sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya nga naman wala sila tudloi nga mo lahutay mo barog taliwala sa persecutions. Kaya puro man blessing ang mga gipangtudlo. Karapit ang ipangtudlo nga before naay persecution, kwaon sila ni Jesus. Karang gitawag ito mga rapture, nga mga pre-tribulation. Muna ang mga Kristohanon gahulat nga ma-rapture. Na di gusto kasakit. Nalimot sila nga si Jesus nagbitay sa cross. Muna nga, kwaon ba ta ni Jesus sa rapture before ang tribulation? Ha? Maayo. Pero kung di bang galing ta kwaon sa rapture, unya natas tribulation, di gyapon ta mo surrender pag-alagad sa Ginoo. Mas maayo na nga klase sa panghuna-huna. Ha? Para sa ako, mga tanan sa ako, pre-trib ka. Dili. Pwede ko mid-tribulation or post-tribulation. Kay kung pre-tribulation man, wala problema sa ako. Pero dabi og mid. Unya akong hunahuna kay ang kadsita, di ba? May na dapat ligon sa word. Amen ba? Hallelujah. Okay? Because God's word builds life. It builds your life. Muna ingon sa Matthew 7, atong gibasa ka kanina, anyone who hears these words of mine, importante, you hear the word of God, you hear the teachings of the scripture, and puts them into practice. No, you have to put it into practice. Sabi sa Bible, you are a wise man, makapawise sa tao. No, who builds his house on the rock. Because of the word of God, the result of having the word of God, it caused me to do what is right. Hello, amen? Namino ka sa pulong sa Ginoo, pero ang imong gibuhat, puro lang gyapon mo trabaho sa mga walay utok na dili. Kaya ang Bible sabi niya, you put them into practice is like a wise man. It gives you the wisdom to do what is right. Kadong nakasapulong sa Ginoo, imong ginabasa, pero imong kinabuhi, layo gyapon kayo. You're not doing what is right. Muna nga, dili mo barog ang imuhang pag-alagad sa Ginoo. Dili makita sa imong kinabuhi nga ikaw nga tawo nangalagad kay Lord. Kaya nga naman, ang word of God, what nimo giput into practice. Muna, you receive, you believe, you put it into practice. The Bible says, then you become a wise person. You are going to do things what is right. That is the result of what you have learned sa Scripture. Amen ba? Tanaw na imong tapad, ina dapat makita ang kausaban. Tungod sa word, kay mong ginabasa. Tungod sa word, kay mong madunggan. Makita imong kausaban. Amen? You build your life on the rock. Naana sa rock, naana kay Jesus. Og ligon. Hello? Walay laing kinabuhi nga mo survive. Kanang kinabuhi nga iyang gibuild ya kang Christ. Hello, amen ba? Ha?
Hallelujah. Luke 11 verse 28, sige ngon diha. Blessed rather those who hear the word of God and obey it. Mo na nga ang mga taong naka-receive sa word, you are so blessed, bro. Because of the word of God, your life will never be the same again. Ha? Amen ba? Lisod kayo. May word sa Ginoo sa imong life, pero kaya nga imong life dapat mong align sa word ni Lord yung mga ginabasa. Napakatapan na read the Bible, listen to the word of God, no, appeal sa life group, appeal sa training, pag-agi sa pagsangkap, pag-encounter, pag-post-encounter, grabe yan. And it builds your life. Walay laing goal. Kaya nga naman, one day, no? One day, wala ko kabalog usay buhaton sa Ginoo sa imong life, but I pray, build up the mong life diya sa word sa Ginoo. Proverbs 30 verse 5, every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. No, wala gay bahid. Wala gay mali. Mga taong nag-take refuge. No? Proteksyonan yun siya. Amen? Lord, according to your word, be it unto me, Lord, according to your word. Hello, amen? Kinanindot nga verse, James chapter 1, verse 25. Therefore, get rid of all filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Ha? Kung tao ka, nga nagabasa sa pulong sa Ginoo, kaya daghang mga moral filth o mga evil deeds, dili na mo manifest sa imuhang life. Hello? Lisod kayo daghan man ang karon, maayo man debate, pero walay klarong kinabuhi. Di na siya pamauyuhay sa debate, kundi dili pamayuhay sa kinabuhi, resulta sa pulong sa Ginoo. Amen? Ha? Grabe makiglang tugi, pero ang kinabuhi, grabe kalugi. Di ba? Gikalugi ang iyang kinabuhi. Di ba kita? Ha? You have to be very careful. Ha? Napagigapang debate diya nga si Jesus na kuno palahubog. Ha? 7 katadyaw daw ang gibuhat. Ha? Hello? Klaro sa Bible, ang palahubog walay dapit sa gingharian sa Ginoo. Galatians chapter 5 verse 19. Muna nga, when you are going to speak something, sigurado nga dili magbangga-bangga ang word sa Lord. Kasi every word imong ginabuhian, accountable kas Ginoo, naka-record yan. According sa Mark, you will be judged according to the word imong ginaistorya. Hello, amen ba? Muna nga na mong pamatian ng mga mas bayo pa mong basa ka sa pulong sa Ginoo, si Lord imong pamation. Kaysa mamati ka ng mga tao nga, nalingaw ka pero wa kay nakuha. Na-entertain ka pero wa kay nakuha. Ha? Do not merely listen to the word. Inang tapad ay lang pamati, brother. Sister, ayaw lang pamati and so deceive yourselves. Everybody say, do what it says. Ha? Ayaw lang pamati sa word. Gabi ba yagid ka ang kalibutan? The word of God has been twisted. Karong panahon na muni dapat ang mga Kristohanon ligon sa word. Ha? Di kayo magsalig mo sa inyo ang ipaminaw lang. Ako mayon kasi ay mong salig sa ako, basa po mong inyo. Para makita niyo na si pastor lahi ng giwalyo, di na. Ha? Kaya kung mamati lang ka ana nila, nya ikaw ay basa-basa, puro kayango. Amen. Pagkakabalo, di na mao. Ha? Daghan kayo mga religious people pa. Magino nimo. Pataka lang declare nga pwede na. No. You have to go back to your scripture. Baligsan ang maligsan sa word sa Ginoo.
Kaya lisod kayo, si Lord ang imong ligsan. Sakit ang word no? Oo, okay. Sakit yun. Kung ikaw wala magkinabuhi sa tama. Diba? Judgmental kaayo ka. Judgmental. Gidjudge na kayo sa Ginoo. Hello, amen? Gusto nimo i-justify ang imong gusto para ka ma-accept sa tao. Pero di na siya mo ibasihanan. Do what it says. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Makita nimo ang gahom sa Ginoo pag-manifest sa taong nagabuhat sa word sa Lord. Iyahang gina-obey. Amen? Tanawin mo tapat ina, obedience tayo, brother, ha? Last, our obedience leads to our experience. Ang impact sa word sa Lord sa life nato, ang atong obedience sa word will leads to our experience. Isaiah chapter 1 verse 19 on siging on there. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Pag magpatuo lang yun mo, buhaton ninyo ang akong word, mahatag yung resulta sa inyong life. No? Hinomdom mong Pedro. Tanawa si Pedro. Lord, tell me to come to you. There was a word. Okay. Come. Because of the word of God, iyang gipaminaw. Iyang gibutangag action, nakalakaw siya sa mga milagros Ginoo. Hello, amen? Ang sa pagyan, there was a time nga si Pedro, niuli nga way kuha. But ingon si Jesus, go to the deep and let's throw a net. To the net to catch fish. Sabi niya, Lord, we work hard all night and we caught nothing. But because you say so, Lord, kay ikaw may nag-ingon, I will let down the nets for a catch. You know what? The moment that Peter obeys, miracle happens. When Jesus do a miracle in Cana in John chapter 2, unsa giingon ni Jesus, punan yung tubig ng mga tadyaw diha, kanang mga drum, punan yung tubig. Ang servants nagbuhat, sumala sa giingon ni Jesus, miracle happened. Today I declare and decree, this year, everyone that obeys the word, put the word of God into practice, according to your obedience sa word, miracles will come upon your life. In Jesus' name. Amen ba? Kaya nga, no, it's so important to understand ba? Sa imong life, no, dapat ingon ani ka. We make our life. Atong gibuhat, we make our life. Ang may tabo sa kong life, no, is based on what God says in His Word. Not what the world says about myself. Hello? Ang kalibutan mo ingon, lisod kaayo karon. Mura pag sa panahon ni Pedro, buntag na dro, wala na isda. Ang mga kauban ni Pedro nga mangingisda, hoy dro, di naman ting pangisda karon. Pero kaya ang word sa Ginoo ngayon, go to the deep. Cast your net to catch fish. Be like Peter when called, Lord, because you say so, I will let down the nets for a catch. Kaya akong gi-declare and decree, no, sa Ecclesia, no, if you believe the word of God that this year is the year of God's manifestations, supernatural manifestations. No, we believe to what the Word of God says about what's going to happen in your life this year. Not on your observations sa palibot. Amen? Tanang area sa life. In ministry, in spirituality, in your finances. Na may kag pastor, lisod kay karon pastor bay, kay ako online, hey, ayaw kalimot. Dili ang world may mag-dictate sa itong buhaton. It is the Word of God that will dictate. Kung si Lord nagaingon,
Muna may tabo sa imong life. Muna may tabo sa imong home office. The reason nag-home office ka, nakakuha ka sa client, do ka client, di na ka gutob. Moabot ka pila ka clients. Di kay isa, duhara imong trabante. Di kay, pastor, upat naman, nawala kong mga trabante mo na nga. Ay, nako. Just obey what God says. Just believe what God says. Because our life must be dictated not what the world says, but by the word says. Amen ba? If you receive, if you believe God's word for you this year, God put impressions. Usa sa mga butang ako i-challenge, always put in your mind, sabi niya, dominion. Dominion. Ayaw stop, ayaw i-limit imong self based lang sa imong pagbati, based sa mga situations sa nahitabo. Tanawa unsay gingon sa Ginoo sa imo. Dominate. Rule. Enlarge. Increase. Hallelujah. Muna'y dapat ipaslak si Buno na. Muna'y dapat timutuhan. Ang word sa Ginoo sa pulong sa Ginoo, if you obey my word, you will reap 100, you will reap 30 times, 60 times, 100 times. Muna'y mong tuhan, muna'y mong confess. Kung naman kay mga challenge sa imong life karong panahon na, ayaw tanawa nga muna'y maglimit sa imo ha. Tanawa na nga opportunity, Lord, ang imuhang word, mahitabo gyud ani. Lord, wa mo ko'y kuha karong panahon na. But you say so, Lord. Because you say so, I will obey your word. Kaya I declare, everyone that do what God says, obey the word of God says, I pray and declare, miracle will happen sa imong life. Amen? Increase will happen. A catch that is boat sinking catch. Muna naitabo nilang Pedro. Namin si Pedro, Lord, imposible kayo may tabo ni. Adlawan pag yun. Adlawan pag yun, Lord. Nara pag yun, misdul-dul ragyod po. But because your word says, I will let down the net for a catch. Ang imong obedience, muna magdala sa dako nga harvest. Ang word sa Ginoo nga imong gi-obey, muna magdala sa dako kayo nga harvest sa imong life. Amen? Hallelujah. I want you to stand up in your feet. I want you to raise your hands to the Lord this morning. I want you to be honest to Him. Some of you, I feel that you are like Peter. Lord, we work hard. Grabe na wala pag yun. Lord, we work hard all night. Nabilar na yun mi, Lord. But Lord, nawadaan pag yun mi client. Remember, ang imong increase wala nag-agad sa unsay na sa palibot. But ang imong increase nag-agad sa imuhang pagtuo sa word. Kaya akong gi-declare, akong gi-decree kining adlaw. Ang word sa Ginoo sa imong life, dominate. You rule. You enlarge. You increase. You receive it. Hallelujah. Some of you nga naka sa situations na ingon sa doktor sa imo ha, na kay sakit. Muna imong sakit, na i-fax, na i-x-ray, unsa pa yun, na i-sound, ultrasound. I tell you, fax na, pero ang truth, lahi ang truth. Kay mogi siya realidad. O ang realidad, we serve a God that healeth us. He is the God that is still the same yesterday, today, and forever. He is the God that will bring healing into our lives. He is the God that makes the cripple walk. He is the God who opened the blind eyes. He is the God that opened the deaf ears. He is the God that raised somebody from the dead. That is the God that we serve. Amen? He is a God who is the coming King. He reigns forever and ever. Hallelujah. And this morning, I want you to put your hope in Him. I want you to put your hope in Him. Hallelujah. Maybe some of you, maayo siguro ang dagan sa mong negosyo,
Never put your hope in what you have, but you have to put your hope in the Lord. Hallelujah. Come on. I want you to just close your eyes. Just raise your hands to Him. Come on. Hallelujah. Whoa. Just worship Him. Just close your eyes. Never allow yourself be disturbed by anything and anyone. Oh, I worship you, Lord. Lord, as your people worships you, Lord, you are going to do something in the realms of the Spirit. Lord, in the name of Jesus, healing is coming in the name of Jesus. He is the God that healeth us. Yes, He's the God that will bring increase. He's the God that gives you the ability to produce wealth. He's the God that touches lives. He's the God that mends relationship. Oh, right now, just worship Him. Release yourself in Him. No, parang i-offer lang mo yung life sa Ginoo. Lord, here's my life. Do as you please. I believe God. If you need healing, I believe God. I am healed. You are the healer. Oh, oh, oh. I feel the very strong presence of God. Oh. Yeah. Holy Spirit, touch your people. Spirit of God. Oh. Worthy of it all. Yes, you were worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, I believe and declare as you worship Him with all of your heart, the Lord will touch you. The Lord will address your need. Today, God will bring miracle upon your life. In the name of Jesus. Right now, receive the word of God. Yes. Lord, release, Lord. I speak the power of God upon you. I speak the power of God upon you. I feel the very strong presence of God. Yes, align yourself. Oh, you are worthy of it all. Come on. Hallelujah. As your people put your word into practice, God, miracles starts to happen. Every family of Ecclesia. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. Holy Spirit, right now. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Lord God, thank you so much. Hallelujah. Maybe some of you, Ganadia, you're a first timer. My friend, I want you to know, dili na accident why you are in that place. Naka na nga simbalay. Some of you, maybe you are listening to me right now. Dili accident that you are listening. I believe God is the one that put desire in your heart because He wants to live in you. Gusto mo po yung si Lord sa inyong kinabuhi. God wants to bring salvation sa imong life. The Bible says in the book of Romans chapter 10, it's only by Him. If you believe that Jesus is Lord and you believe that He raised from the dead, you will be saved. You will be saved. That is the word of God. The moment that you believe that Jesus is the one that can save me, you believe that He rose from the grave, you believe that He died on the cross to pay my sin, and He rose from the grave,
The Bible says, if you believe that, if you believe in Him, you will not perish, but have everlasting life. If you are that person, ayaw kaula, you could raise your hands to the Lord, and you could tell Him today, Lord, I give my life to you. I believe that you died for my sin. I believe, Lord God, that, Lord, you rose from the grave. I believe that you're alive. Jesus, I want you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Save me. You are my Savior. Hallelujah. Right now, just raise your hands. As all the Simbalay leaders would come and pray for everyone. Simbalay leaders, you have been anointed by God. Today, I declare the power of God be released upon you. I want you to pray. Anybody that needs prayer, just raise your hands. Anybody needs prayer, wherever you are, just raise your hands. Know the Lord will touch you. Believe that your leader will be used by God. Today, in the name of Jesus, power will be released. Healing will be released. Oh, Raka. I feel the very strong presence of God. Right now, come on, Simbalay leaders, pray. Pray. Hallelujah. Oh, there is a miracle when you believe, reach out to. Come on, pray, pray, pray. Lord God, every hands, Lord, every person that receives prayer today, Lord God, I pray you minister. I pray you release it. I pray, God, that you will bring your grace in the name of Jesus. I break every powers of the enemy, every kind of infirmity, every wrong spirit will be destroyed today, cut off today in the name of Jesus. Right now, hallelujah. Oh, Rakatanabasante. I pray, God, right now, Lord, a family will be restored. My family, Lord God, and I problema sa relationship. Lord, today, God, you're going to address it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, na humility, Lord. Sa matagusa. Na humility, Lord. Ah, rakatanaba. Shidarabanaba. Oh, hallelujah. Come on. Just receive it. Holy Spirit touch. 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 Come on. Ayaw pagdalingson. God is moving. The Holy Spirit is moving. Wherever you are. Oh, Holy Spirit, we allow you. We allow you to move. We allow you to touch your people. Oh, Rakatanabasakarabarayande. Laia. Oh, when you reach out your hand, just praise His I'm found and dancing in the rain. I'm covered by forever in Jesus. Hallelujah. I want you to know. Maybe sige na ka makadungog ani. Tanaw na mo mong self, mingon ka. Huwag iko'y klaro. Nga tao, sa imong pagtanaw, sa imong kaugalingon, yung ka nga, Pastor, gubot gid kay kong kinabuhi, gubot akong pamilya. Ingon ani ko kaguba, ingon ani ko kabisyoso. Puro igsoon, ingon ta ka, si Jesus ni ani dili para sa mga matarong, ni ani siya para sa makasasala. Parihara ta. Pero ang gipangita sa Ginoo, mga taong moduol sa iya. Mga taong mo humble nga maingon Ginoo. Kita nimo akong life. Nagkinahanglan ko nimo. Kabalo kay son, if you just come to the Lord this morning, wherever you are. No, ang imong garbo imo lang nang ipaubos siya sa Ginoo. Dili sa tao. I don't care kinsa imong tapat. I don't care kinsa imong kauban diha. Nakitaan ka sa Ginoo. Kabalo si Lord sa imong kahimtang. Dugay na si Lord gusto mo tandog nimo. All you have to do is to humble down yourself.
If you are that person, I want to pray for you wherever you are. God sees you. I want you to close your eyes. I want you to put your hand on your heart. Tangsay mo na. Just close your eyes. Kalimti mong tapat. Ina ang Ginoo karon, ina Ginoo. Puyi akong kinabuhi, Ginoo. Puyi akong kinabuhi. Ikaw lang, good Lord, ang makausap na ko. Ikaw lang, Lord, ang makapamuhat na ko. Ginoo, surrender na ka akong life sa imo. Ginoo, puyi ko. Mga lagad ko di mo. Tabangi ko. Karong adlaw, Ginoo. Ikaw gyud ang ako ang alagaran sa tibokong kinabuhi. Ginoo, salamat kayo. Right now, Holy Spirit, Lord, touch my brother right now. Touch my brother right now. Holy Spirit, come now. Receive it. Fire touch. Spirit of God touch. Lord, thank you so much. Rakata basay. I speak restoration sa imong family. I speak restoration. Open heaven in the name of Jesus. God's favor is upon your life. I declare in Jesus' name. Amen and amen. Come on, mighty hands of praise to the Lord. No, lamanuhay mong tapad karon. Ay na siya palanggata sa Ginoo. Amen and amen. Amen. Praise God, no? Once again, atong palakpakan si Lord, no? Karon nga morning, kung asa man ka karon, no, nga simbalay, I believe, no, ang word sa Lord sa imuhang kinabuhi, sa atong mga kinabuhi, good, is maghatag good sa ato, nga mahimo gid tang mapasalamaton, mas mahimo pa gid tang mas magsimba pa gid ba, magdayeg, magpasalamat dira sa Ginoo. Nga ina imong tapad again nga tuuhi ang pulong sa Ginoo. Amen. Tuuhan nato ang pulong sa Ginoo tungod kay mao niya maghatag sa ato agyud sa kinabuhi gyud nga puno gyud, no, nga kanang a life of prospered life, a life gyud nga naa gyud buhi si Lord sa imong kinabuhi, sa atong mga kinabuhi o atong barugan, no, ang pulong sa Lord. And I believe once we receive and believe and obey the word of God, ato nang i-apply sa atong mga kinabuhi, mo gina maghatag sa ato nga dako gyud, no, dako gyud kayo ang mahitabo sa atong life. In next level ka sa Lord sa imuhang kinabuhi. And again, ina imong tapad, no, sa inyong simbalay, magbasa kita sa pulong sa Ginoo. Importante nga magbasa ta sa word sa Lord, atong mga devotional sa matag adlaw. And also, no, karon pod nga morning, ang word sa Lord is nagaguide sa ato and nagalid sa ato for us to experience a life, no, a prosperous life in the area sa atong finances, in the area sa atong giving. Mo na nga ang pulong sa Ginoo, wala gid sa nag-ingon ba nga kana bitawng magkulang ka, imuhang kinabuhi, magkaot-ot na hinuon. But the word of God, ang principle gid sa word, no, sa atong mga kinabuhi is to live a life of abundant life. Mula nga, ang pulong sa Ginoo, nagatudlo sa ato ang unsa gid ay ang butang para in the area sa atong finances is dili gid ta bitaw maka-experience og kakulangon, but maka-experience gid ta og abundance, no, sa atong kinabuhi. Nag-ingon ang word sa Lord diri sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10 sa NLT version. Nag-ingon siya diri, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. So naay duha ka butang nga gipakita, no, ni Lord sa ato ba nga si Lord is naghatag sa ato gid og seed para kana siya nga seed is ato na siyang itanom, no? Itanom na nato. Ang ikaduha nga seed is para makakaunta. And inana ang principle sa Lord, no, sa atong kinabuhi para gyud kana bitang atong life gyud ba is naagyud, no, naagyud sa inline gyud sa tawag sa Lord, and atong kinabuhi gyud when the area sa atong finances gyud is naagyud ta nagapamuhat gyud ta ani nga area. Mo na si Lord naghatag sa ato ba nga ihatag sa ako ang para sa ako no, kana siya. Ang ikaduha is naghatag pug ko para makakaon ka. So mana nga wala gay kulang, no, sa imuha.
inaim tapad walay kulang sa imuhang kinabuhi gyud sa imuhang giving. And nag-ingon diri, in the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. And diri nato makita nga si Lord gyud is dili lang siya maghatag og igo-igo lang or sa imo lang pagkaon, but si Lord gyud is mo increase gyud sa tanan aspect no sa imong kinabuhi. Amen. So kita tanan gusto kaayo ta ana nga i-increase gyud ta ni Lord, i-prosper ta ni Lord no sa area sa atong giving. But kanilang gyud ang principle sa Lord sa ato ba nga we have to bring our tithes and we have to give our offering. So mao gini ang principle sa Lord para magkinabuhi gyud ta sa kinabuhi gyud nga prosperous life, abundant life no sa tanan aspect, dili lang sa area sa atong finances but sa imuhang ginabuhat no sa matag adlaw, sa mga negosyo, sa imuhang trabaho, sa mga estudyante, sa imong pagskwela or sa unsa man na imong ginabuhat no everyday good. I believe that the blessing of the Lord naa gyud magauban sa imong kinabuhi pag faithful ka, pag obedient ka no sa area sa imong giving, sa imong tithes, and sa imong offering. And nag-ingon diri ba nga, when we're truly generous, we don't give to be rewarded, but God always rewards generosity. No man nga ang tinuod gyud nga manggihatagon gyud is dili naman na siya naga-after gyud nga maghatag ko kay para mabalik sa akong unsay akong gihatag dira sa Ginoo. But ang tinuod gyud nga generous nga person gyud is mohatag gyud sa unsay pinaka the best no dira sa Ginoo. And I believe si Lord is dili magina siya magduha-duha sa mga maghatag sa mga tao gyud nga generous no dira sa Ginoo sa iyang giving sa area sa iyang tithes and sa iyang offering. Mo na nga diri giving is not the key to financial prosperity, it's the key to an abundant life. So mo na ang saad no ni Lord sa atong kinabuhi. Mo na nga karon nga morning I believe no excited na mo sa inyong paghatag dira sa Lord, sa imong tithes no, sa imong offering. And just last week lang nag-adto ko sa Simbalay sa akong one of my leader gyud. And nakita nako ba nga no pag ang tinuod lang gyud pa ang tao lang gyud naka-receive sa pulong sa Ginoo, ma-bless mo gina siya. And naay nahitabo sa iyang kinabuhi. And dira ko nakita nako ba nga amazing gyud kayo ang pulong sa Ginoo pag mahawiran lagi na no ma-receive lang gina sa usa ka person na agid ang transformation sa iyang kinabuhi. But dili lang dira no nga level, but nakita na ko ba nga kaning mga first timer pa lang ni sila, but sila mismo sa ilang kaugalingon ba sa area pod sa finances, though dili sa inana kadako because they are just kanang bitang VIPs or first timer lang, but sila pod wala silang nagduha-duha og hatag sa ilang giving, naghatag sa ilang offering dira sa Lord. But mo na nga kanita na no dili lang ni para sa mga eklesiyan but to all no sa mga simbalay, even ikaw first timer ka no karon bag-o lang ka na invite, but ang pulong gyud sa Ginoo para gyud mag next level ka no sa imuhang finances gyud is kani gyud maghatag gyud ta dira sa Ginoo. So man nga karon nga morning naay magsuroy no mga boxes baka or sibot dira sa inyong mga simbalay. And we have also our online giving sa atong Ecclesia GCash numbers. Mo ni siya 0956-826-9715 and 0956-230-2018. And for our Ecclesia PS Bank account 63333 0000461. Again, 6, upat ka 3, upat ka 0, 461. Come on, this morning, let's pray dira sa Lord, and I want you to hold your tithes and your offering no dira sa Ginoo. I believe His word in us no this year is a year no magmanifest good ang supernatural good no sa atong matag kinabuhi. And I believe whatever the desires no of your hearts karon nga morning, I believe mahitabo gina siya, it shall be granted, and I believe it will come to pass this year. Naagud ako nga mahitabo sa imong kinabuhi, and I want you to hold no the word of God sa imong kinabuhi, and even sa imong offering no, your tithes, your offering, even your gifts for the temple no, mo nay mag-lead sa imong nga magpuyo gid ka sa abundance nga life. Father God, we thank you Lord, and we honor you. Salamat kayo Ginoo karon nga morning
God, we thank you for your word. We are so blessed, O God. Salamat kay Ginoo, among tuuhan, among i-obey, Lord, ug among i-apply, O God, kung unsay among naging impact, Lord God, sa imong pulong karon nga morning. And we thank you also, God, Lord, for this opportunity, Lord, sa among paghatag, Lord, sa among tithes, sa among offering, O God. We thank you, God, that, Lord, we give, O God, dira sa imuha. Lord, it's an act of our honoring, Lord, dira sa imuha. It's an act, O God, of our obedience, Lord, dira sa imuha. And it's our act, O God, Lord, we are just a mere stewards, O God, Lord, sa imong ginapa-entrust nimo, Lord God, sa among matag kinabuhi. And that is why, O God, Lord, salamat kayo, Ginoo, God, sa magahatag faithfully, O God, magahatag generously, Lord, nga naagid puno sa kalipay, O God. I declare, O God, in the name of Jesus, that, Lord, we're gonna experience, O God, manifestation, O God, supernatural, Lord God, mahitabo sa ilang mga kinabuhi, Lord, this year, O God, in the name of Jesus. I pray, O God, Lord, sa area silang finances, O God, walay maskin isa sa amo, Lord, magpabilin sa mo oraw gihapon. Walay magpabilin, O God, nga kulang, O God, but Lord, magpuyo mi, Lord, mag-enjoy mi, Lord God, sa imuhang saad sa among kinabuhi. Mag-enjoy mi, O God, sa imong panalangin, O God, sa among kinabuhi, Lord, this year, O God, in the mighty name of Jesus. Salamat kay Ginoo, Lord, for those, O God, nag-desire, O God, Lord, mag-increase, Lord God, silang finances, silang mga businesses, silang mga trabaho, Lord, ma-promote sila sa mga estudyante, O God, makagraduate sila, ma-scholar sila, Lord. I pray, mahitabo gini, Lord, sa ilang mga kinabuhi in the mighty name of Jesus. Salamat kay Ginoo for those, O God, Lord, sa ministry, Lord, mga leaders, O God, Lord, imo silang i-expand, i-increase, Lord, i-multiply ilang mga disciples, ilang team, ilang network, O God. Salamat kayo, Ginoo. God, mupuyo mi, Lord, among tuuhan, imong pulong, Lord, sa among matag kinabuhi. We honor you, Lord. We give you praise and we apply your blood, Lord Jesus, sa among paghatag, Lord, karon nga morning. We give you praise, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Come on, let's give